Lord, tayo po tumayong lahat, manalangin po tayo, itaas natin ating mga kamay, tayo magpakumbaba. Opo, mapagpalang Diyos, Ama naming banal, sa pinakamakapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa aming buhay, hiningat kalusugan, kalakasan, sa tagumpay ng mga naunang bahagi ng banal na gawain, sa pagpapadama mo ng banal na presensya sa aming kaligitnaan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming makahinaan, mahal na Panginoon. Linisin ang aming puso't isipan, pakabanalin mo po kami, mahal na Panginoon, mula sa oras na ito hanggang sa oras ng pagbabalik. Ikaw po maglangis sa iyong banal na mensahe na dadalhin ng iyong abang lingkod. Ako po hindi karapat-dapat, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ikaw maglagay sa aking bibig ng mga banal na salita, maging pagpapala sa mga makakarinig at magliligtas, mahal na Panginoon, makakaabot sa aming mga kababayan sa mga darating pang panahon, pinakamamahal na Panginoon. Sa iyo po ko maasa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ako po'y aba, dukha sa kaalaman. Ngunit ikaw ang magbigay ng karunungan, mahal na Panginoon, na nanggagaling sa kalangitan at dadaig sa karunungan ng sandaigdigan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin ng mahal na pastor, ikaw magbigay ng kapangyarihan, katapangan at pag-ibig. Saway mo lahat ng uri ng demonyong balakid at lang sa iyong banal na salita, magsilayas kulat sa pangalan ni Jesus, kasama in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ating handa ang ating mga pakinig. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila, pagpaparangal at pagpapasalamat na uukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po ang ating pagpapaabot ng dobleng paggalang at respeto sa ating minamahal at ginagalang mahal na pastor, evangelista, Will Estrada Almeda, ang propeta sa huling kapanahunan, end-time prophet. Ganoon din po sa pag-alaala, paggunita, pagsariwa sa mga ginintuang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, ating beloved Mama Dear, na kahit kailan hindi po natin makakalimutan, tumimo sa ating puso't isipan. Hallelujah. At sa buong beloved Almeda family, sa buong beloved Almeda children, at sa bawat isa po na narito at sa bawat isa na nanonood po ngayon sa ating live streaming, ating ituring, mga minamahal, ang ating bawat banal na gawain na ngayon, overnight prayer, mga minamahal. Ngunit huwag nating isipin na ngayon ay overnight prayer. Isipin natin, mga minamahal, yung oras na pinapanood tayo ng isang tao, mga minamahal. Halimbawa, mapanood niya tayo ng anumang araw, anumang oras, ganoon tayo makikipag-usap sa Kanya. Ibig sabihin, hindi natin isiset yung ating isip na ngayon ay magdamagan, pagpupuyat. Isipin natin na tayo nakikipag-usap sa ating kaharap na nanonood ngayon sa oras na ito, mapanood niyo ito next year. Kinakausap mo siya ng heart-to-heart talk, nangangaral ka at nagpapatotoo sa kababayan mo na hindi mo pa nakikilala, nakakadaupang palad. Ganoon magbahagi ng banal na salita ng Diyos. Huwag titingin sa pangyayari ngayon, mga minamahal. Hallelujah. Bagkus tumingin sa panghinaharap na mangyayari, mga minamahal. Ihanda natin ang ating mga Biblia at yung ating inihanda na slide, ating PowerPoint. Hallelujah. Praise God. Mga minamahal, kayo po'y mag-take down notes, mga minamahal. Hallelujah. Sapagat hindi natin alam kung kailan ulit tayo makapangaral, mga minamahal, ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise God. Ito hindi natin makukuha ng overnight lang, literal. Hindi natin may ipangaral, may turo ng isang upuan lang. Ito po ay mahabang usapin, mahabang diskusyon, at sa bawat araw-araw na may nangyayari sa ating paligid, tayo po'y maging mapagmasid. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon Jesus sa kanyang mga apostol, pag nakikita nyo mga bagay na ito, maging wais kayo. Ibig sabihin, pagmasdan ninyo ang inyong paligid. Sa sound of His coming, nandun ang mga mensahe na awitin. Sound of His coming. Sulat niyan, mga minamahal. Yung mga mahalaga, mga highlight ng preaching. Sapagkat anong ipangangaral natin ngayon? Wala na tayo sa konsepto ng pag-uumpisa o pagsisimula pa lang. Wala na tayo sa creation. Wala na tayo sa kasaysayan, mga minamahal. Wala na tayo sa
pagtatanim pa sa utak ng mga tao ng patungkol sa doktrina, mga minamahal. Hindi tayo kagaya ng ibang iglesia, mga minamahal, na 3 to 6 months, kung hindi ako nagkamali, tataniman ka ng aral at turo. Paano kung sa loob ng panahon na yan, imbawian ka ng buhay, wala kang kaligtasan? Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang oras ito na napakinggan mo ang banal na salita ng Diyos. Pag tinanggap mo si Kristo sa iyong puso at nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, magpatuloy ka at ipagtrabaho ang kaligtasan, at hindi totoo ang once saved, saved forever, once saved, always saved. Hindi po totoo yan, mga minamahal. Kailangan ipagtrabaho mo araw-araw, huwag kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Hallelujah. Sound of His coming. Sabi nga na isang nakausap ko, mga minamahal, sapagat pag nangaral tayo, hindi tayo bumabase sa ating isinulat. Bumabase tayo sa kung anong ilalagay ng malapay ng sus sa ating bibig. Kaya pag nagbigay tayo ng titulo o topic, baka hindi rin natin mapanindigan. Nagkakaroon tayo ng mga subtopics, parang punong itinanip, nagbungat lumaki. Nagkakaroon ng branches, mga minamahal, na kailangang ipaliwanag, mga minamahal. Hallelujah. Sound of His coming. Biblical. Andun ang mga mensahe ng malapay na sus. Kagaya ng dahon ng punong igos, pag nalalaglag na ang mga dahon, ibig sabihin, darating na ang tag-araw. Ibig sabihin, summer na, tag-init na, mga minamahal. Bakit binanggit ng malapay noon yung patungkol sa tag-init? Hindi niya binigay kaagad yung mensahe. Sapagat darating ang araw, kung anong nangyari sa panahon ng propeta Elias, kay prophet Elijah, na 3.5 years hindi umulan, mangyayari at magaganap uli sa ating panahon yan. Kaya pag nakita at nabalitaan nyo sa mga susunod na taon o panahon na nagkaroon na naman ng El Nino phenomenon, napakalapit, kumakatok na sa pinto ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya mapalad tayo pag umuulan pa, meron pa rin pag-asa, mga minamahal, upang makapagdala pa tayo ng marami pang kaluluwa sa banal na gawain ng ating pinakamamahal. Ano ang pangangaral ng mga Ecclesiastes, ng mga mangangaral? Yung paulit-ulit ba na konsepto ng kaligtasan? Kada banal na gawain, Miyerkules, Biyernes, Linggo, paulit-ulit na lang, wala na bang bago? Kinakailangang maipangaral kung anong mga magaganap pa, kung paano pinangaral ng ating mga magulang sa malapay noon, mula dekada 80-90 hanggang sa pagpasok ng 2000, umakyat sa talibaw ang ating malapastor. Patuloy na ipinapangaral na patungkol sa pagbabalik ng malapay noon, hindi yung redundancy ng pangangaral, paulit-ulit, palaging from the top, palaging back to zero. Dapat napakalayo na ng ating narating, mga minamahal. Hallelujah. Sound of His coming, at sa The King is coming na awitin, andyan naman yung pangungusap sa mga titik, sa lyrics, sa mga letra, isinulat, kung paano, kung ano yung propesya sa Sound of His coming, nagkaroon ng kaganapan sa The King is coming, na the marketplace is empty. Naranasan natin yan. Wala ng tao sa pamilihan. Sarado lahat. Lahat ng negosyo, wala. Walang tao sa lansangan, mga minamahal. Isipin yan. Sinong mag-aakala na sa isang iglap ay titigil ang takbo ng mundo? Hindi literal, mga minamahal. Titigil bigla sa pag-ikot ang mga tao na inihula kay Daniel, ang mga tao sa sobrang talino, magsisipagtakbo paroot parito. Biglang tumigil isang araw. Pero ngayon, lalabas na sila bilang superhero, bilang bayani ng mga tao. Ano sabi? Sa palengke, no vaccine, bawal kang mamalengke. Bawal kang magtinda. Hindi ka makabili, hindi ka makapagbili. Ano pang aasahan mo samantalang ang tao'y nabubuhay lang sa pera? Maminamaltang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hallelujah. Kaya darating ang pagkontrol sa mga tao, mga minamahal. Kaparehong konsepto ng 666, mga minamahal. Kaya sa panahon natin ngayon, hindi natin sinasabi na ito'y tatak na ng 666. Ngunit kung pag-aaralan mo
Ang salita ng Diyos, mga minamahal, kaparehong-kapareho ng konsepto ng 666, mga minamahal. Sa ating unang slide, hallelujah, basahin lang natin, mga minamahal, magkaroon lang tayo ng brief viewing patungkol sa tribulation, kahirapan. Sabi diyan, all the events of the 7 years of the Great Tribulation. Sabi ng iba, yung 3.5 years ay Great Tribulation. Malaking kapighatian. At yung pangalawa naman ay Greatest Tribulation. Yung unang tribulation ay para sa mga Kristiyano na kung saan ang Antikristo ay lalabas para magdala ng kapayapaan. Siyempre, kapayapaan yan. World peace. Meron isang basketball player, ang pangalan niya noon ay Ron Artest. Binago niya ang kanyang pangalan into Meta World Peace. Pasinin niyo, mga minamahal. Nung nakaraang araw, binago ni Mark Zuckerberg ang pangalan ng Facebook. Ginawa niyang Meta. Na ang ibig sabihin ng Meta ay after o pagkatapos. Noong isang araw, nagkaroon ng konsyerto sa Houston, si Travis Scott. Mami naman, nagbabanggit tayo ng pangalan, gaya ng pangangaral din ng ating beloved Bishop Samuel Smith. Nagbabanggit siya ng mga pangalan sa Amerika. So meron din tayong karapatang magbanggit ng pangalan. Noong nakaraang araw, nagkaroon ng konsyerto sa Texas, itong isang rapper, na kung nabalitaan nyo yung nagkagulo. Ang sabi, see you in the other side. Magkita-kita tayo sa kabilang banda, sa kabilang bahagi, na meron dong malaking ulo, o skull, o bungo, na kapag pumasok yung mga tao na parang projector, mami naman ay nawawala. Konsepto rin ng Bermuda Triangle. Mami naman na pag dumaan doon ay nawawala ayon sa kasaysayan. Napakaraming conspiracy, napakaraming mga kuro-kuro, mami naman, mga teorya na kinakailangang back-upan natin ng pangyayari sa Biblia. Yan po ay gawain ng makakaaway. Yung binenta nila yung kanilang kaluluwa kay Satanas. Kaya tinawag silang grupo ng Illuminati, mga mayayaman. Anong ibig sabihin ng illuminate? Liwanagan. Process of illumination, proseso ng kaliwanagan, na ang kaaway ng Diyos ay nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Kaya huwag kang papadaya talaga at maging wais ka pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal, at muna tayo magsabi ng amen. Great Tribulation, para sa mga Kristiyano ay grabing pag-uusig. Biblical base, mga minamahal, wala nang ibang pinaka-inusig pa kundi ang mga Kristiyano. Ang ating mahal na Panginoong Jesucristo mismo, sa kabila ng mga kabutihang mga himala ginawa, ay inusig, ipinapapako sa krus ng mga Romano. Mga minamahal, isipin niyo yan, na yung roots ng ating relihiyon na kinamulatan, Romano. Dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansang Pilipinas, ay patuloy pa rin sinusundan, pinagpapatuloy ng mga paring na daya rin. Hindi natin alam kung alam nila ang katotohanan dahil nag-aral sila ng theology, pero hindi sila namulat sa katotohanan upang magdala ng mga kapwa nila bulag sila, mahuhukay sila pareho sa hukay. Mami naman, andyan ang pagdaraya. 1521 at yun ay 2021, 500 years. 5 centuries, 5 siglong pandaraya sa bawat Pilipino. Ngunit napakapalad natin, ang bansang Pilipinas ang pinili ng ating dakilang Diyos upang dito isilang ang propeta sa uling kapanahunan at dito isilang ang mga ngaral ng buong katotohanan. Hallelujah! All the events of 7 years of the Great Tribulation, once na nag-declare sila ng peace, 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 Meta, after Meta World Peace, parang Ron Artest, pagkatapos ng Meta World Peace ay World War III. Pagkatapos ng kapayapaan ay digmaan. Maminamahal, biglaan, mangyayari ang kaguluhang hindi inaasahan.
Sabi dito, mga minamahal, medyo na-breakdown na natin yung tribulation, yung kalahati, kapayapaan sa sanlibutan, at grabeng pag-uusig sa bawat membro na naniniwala kay Kristo, at sa oras na mag-rapture sa gitna. Do maraming signs, hindi natin alam kung kailan, ngunit sabi ng mahal na Panginoon, tignan ninyo ang mga signs. 490 years na nahimik ang Diyos. Kumbaga sa slangin na nahimik ang G, sa sign ay tahimik ang G, kaya kinakailangan mong makinig. We are no longer looking for the signs. We are now waiting for the sound of His coming, mga minamahal. Hindi na tayo titingin pa ng signs. Laganap sa gawa ito ang signs, wonders, and miracles. Hinihintay na natin ngayon yung sound ng trumpeta, yung pagbabalik ng mahal na Panginoong Sus. Hallelujah. The signs of the rapture. No one knows the date, but there is a fixed date. Sa timetable ng Diyos ay meron na nakalaang petsa sa araw ng kanyang pagbabalik, kung paanong pag nagkakatipon ang mga Israelita pagkatapos ng taon ng Sabat, ay susunod ang taon ng kaligayahan, taon ng Sabat, 7th year. 7 times 7 is 49. After 49 years, 50th year, year of Jubilee. Araw ng kaligayahan, araw ng katubusan, araw ng pagsasaya. Na sa oras na yan, pinapatunog ng mga Israelita ang pakakak, ang trumpeta. Hindi natin alam. Who would have thought, mga minamahal, na baka sa 50 years natin ay utusan ng malapay ang mga anghel upang patunugin ang trumpeta sa langit. Hindi ko po sinasabi, mga minamahal, na yan ang oras ng rapture. Ang sinasabi natin dito ay pag-aralan natin ang mga signs na ibinigay ng malapay noon. The disciples asked for indication of His return, and Jesus taught them Matthew 24. Hindi nyo papansin? 2025, magbi-50 years ang ating panalagawain. 2024, baka doon tayo pagtipon-tipunin ng malapay noon kung paano ang pinangaral ng malapastora patungkol sa Bataan. Anong nasa Bataan? Nuclear power plant. Pag tayo'y magsusumikap, magkakaisa, mananalangit, mag-aayuno para sa kalakasan ng propeta, magkakaroon ng spiritual na kaganapan yung power plant sa Bataan, mga minamahal. Magkakaroon ng malakas na kapangyarihan. Kapangyarihang itinanim ng ating malapastor na tayong lahat ay umaani, mga minamahal. Sabi dito, humingi sila ng mga tanda. Sa Matthew 24, ibinigay the rapture without signs. Yan ang una. Sana ma-print natin ito at mabigyan natin ng kopya, mga kapatiran. Sa bawat kanta na inaawit natin, sa Sing unto the Lord a New Song, kasunod dun yung The Lord is Building Jerusalem. Sa kanta ay nire-restore ang Jerusalem. Sino ba tayo? Tayo ang mga modern Israelites, muling i-restore sa atin ng malapay ng Sus ang bagong Jerusalem. Jews as a nation. Ang Hudyo bilang bansa, naging bansa ang Hudyo. Ang bayan ng Hudyo, ang Israel. Movement toward a world government. Ito naman ay separate topic. Yung patungkol sa New World Order. Sa susunod na banalagawain, kung mabigyan tayo ng pagkakataon, dahil ulitin ko, mahaba po ito, mga minamahal. Hallelujah. Sabi diyan, movement toward a world government. Ngayon, pinupush nila ang pagkakaroon ng world government, pagkakaisa. World War I, World War II. Nagsilabasan ng mga grupo, iba't ibang asosasyon, iba't ibang assembly, United Nations, NATO, at kung ano-ano pa para pagkaisahin ng mga bansa. Yan ang world government. Susunod na puntos, powerful enemies surrounding Israel. Tignan nyo, nangyayari sa bansang Israel ay ginigera. Ibatay mo pa sa kasaysayan ay walang nagtagumpay sa Israel, labayan ng Diyos, mga minamahal. Ang sumunod, mga minamahal,
ay plagues or diseases capable of destroying 30% of world population. Mga salot, mga sakit, sipin yan, nakakagawa sila ng sakit para mag-commit ng genocide o ng mass killing worldwide. Papatahin ng mga tao sa legal na paraan dahil sila yung mga makakapangyarihang bansa. Sabi, dito sa sumunod ay unified world religion. Ilang beses nating naipangaral na patungkol dito sa 16 articles of physical and spiritual death noong nakaraang taon. Kilala natin ang world leader, world religion leader. Walang iba kundi ang Papa na nasa Roma. Kaya nga tinawag siyang Papa, ama ng lahat ng relihiyon. Patungkol naman dito sa ekonomiya, common economy. Anong vision, mission, goal? Eradicate poverty. Wala nang tatawaging third world country. Lahat ay magiging pantay-pantay. Magkakaroon ng tamang distribution sa bawat bansa. Common economy at ang sumunod naman ay many cosmic activity. Cosmic o cosmo patungkol sa Earth o ating planeta. Earthquakes, tsunamis, mga malalaking tidal waves na nangyari niya sa ating kasaysayan. At ang last, mga minamahal, visual o technical communication in order to witness events. High-tech na. Teknolohiya. Technology. Hallelujah. Na kung iisa-isahin nga natin ito'y talagang napakahaba, mga minamahal. Hindi natin ito matatapos ng isang overnight lang. At 30 minutes lang yung hinahabol nating oras, mga minamahal. Tragedies are part of the history. Mga epidemya. Noong 1340 hanggang 1350, 10 years, more than 25 million died in the Black Plague. 13th century. Nag-umpisa. 1545 in Cuba, 250,000 died from typhus. Na hanggang ngayon, sakit na yan ay buhay pa rin. Marami pa rin nagkakatipus. 1827 in Europe, 900,000 died from cholera. Hallelujah. Kaya napakapalad natin sa ating panalagawain. Sabi nga ng malapastor, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng malapensos sa banal na gawain ito. 1851 in England, 51,000 died from TB, tuberculosis. Mula pa sa kasaysayan sa Ehipto, wala nang ibang kinakatakutan ng mga tao kundi ang karamdaman. Kaya nga pinangako ng malapensos na walang karamdamang ilalagay sa iyo. Basta sumunod ka lang sa ating dakilang Diyos sapagkat siya ang Diyos na nagpapagaling. Yan na. Una, mga epidemya. Epidemya muna. Nagsisimula sa maliit na lugar, maliit na bansa. Bago maging epidemya, manggagaling muna yan sa outbreak. Outbreak muna. Cholera outbreak sa isang barangay, sa isang bayan, sa isang probinsya, hanggang umabot sa buong rehiyon. Siyempre, yung tao doon nagbiyahe, pumunta sa ibang lugar. Doon na uusbong yung epidemya sa loob na isang bansa. Epidemya muna ang nangyari sa China bago naging pandemya, which means is worldwide epidemic, mga minamahal. Pangalawa, volcanic activities. 1902, Mount Pili erupted in Western India with 30,000 deaths. Napakaraming namatay nung pumutok ang bulkan sa India. Ngayon naman, sa ating kapanahunan, muntik nang sumabog ang mayong bulkan. Ngunit dahil sa panalangin ng ating malapastor, sa mayon ay walang Big Bang, mga minamahal. Earthquakes, mga minamahal. 1556, 830,000 died in China from an earthquake. Pero napakarami pa rin tao ngayon. Sabi nga ng historian, professor ko, nung high school, sabi niya, pag sabay-sabay daw tumalon ang mga tao sa China, ang possibility magkaroon ng tsunami sa ating bansa. Ganoon kalakas yung kanilang populasyon, yung kanilang demographics. O kaya pag may nakatayong poste dyan ng Meralco, pag hinawakan mo, may sumasama sa yung chok. Pag lahat sila hinawakan yung poste na yan ay mabubura. Ganoon sila ka-powerful.
mga minamahal. Pero yun ay, ano lang, theory lang, kasi wala yung facts, hindi yung fact na basihan talaga. Siyempre, hindi naman nangyari yun, na tumalon lahat ng tao sa China. Kumbaga, ganoon lang yung metaphor kung paano sila i-describe. Sumunod, mga minamahal, 2004, 400,000 plus died in tsunami in Sumatra. Nung nabalitaan yan, 2004. Recently lang. Ilang years ago, mga minamahal. At droughts, 1877, more than 1 million died from hunger in northern China. Napakaraming namamatay at hanggang ngayon ay grabe pa rin ang kahirapan. Flooding, 1887, more than 900,000 died in a flood in China. Kaya nga, ang yelo ay natutunaw sa Antarctica. Do sinabi ng malapay noon na hindi na nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Gugunawin niya ito sa pamamagitan ng apoy. Ngunit bakit bumabaha? Bakit natutunaw? Sapagat itong ating mundong ginagalawan ay magiging dagat-dagatang apoy. Kaya lahat ng pinapahalagahan dito sa lupa, lahat siya'y walang kabuluhan. Mag-ipon ka ng kayamanan dito sa lupa. Pag-aagawan, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit, mga minamahal, kahit kailan hindi yan mananakaw ng kahit nino man. Hallelujah! Hurricanes, typhoons, tsunamis, napakarami. 1970, more than 500,000 died in Pakistan. 2004, 400,000 in Indonesia. Napakaraming binigay na pangalan patungkol sa tribulation. Various names for tribulation. Iba't ibang pangalan ang ibinigay sa Biblia. Tribulation, kahirapan. Sabi, una, kung nagsusulat po kayo, isulat ninyo, mamaya naman ito na yung mga verses. Una, Day of the Lord. Isaiah 2, verse 12. Pakibasa po, beloved preacher Kuya Chris. Isaiah chapter 2, verse 12. Day of the Lord, maminamahal. Kung hindi natin matapos, magkaroon po tayo ng continuation sa ibang araw ng banal na gawain. Sa aklat ng Isaias 2:12, sapagkat magkakaroon ng isang kaarawan ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat na palalo at mapagmataas at sa lahat na nagmamataas at yaoy mabababa. Yan, mga minamahal. Tinutukoy dito yung pride, na pride goeth first before distraction. Pagmamataas muna bago ka bumagsak. Kung gaano kataas ang paglipad, ganun din kalakas ang pagbagsak. Nagsimula sa Tori ni Babel, iisang lengguwahe, iisang wika, iisang isip ang mga tao, mga minamahal. Ninais nilang abutin ang langit sa pamamagitan ni Nimrod, na doon nagsimula yung pagsamba sa araw. Separate topic yan, mga minamahal. Nagkaroon ng pagmamalaki, pagmamataas. Nakita ng Diyos ang mga tao nagkakaisa. Inutusan niya ang mga anghel, tara, bumaba tayo at guluhin natin sila. Sapagkat nais nilang abutin ng langit sa maling paraan, mga minamahal. Hallelujah! Mula sa Tori ni Babel, na balang araw yan ay muling itatayo ng mga world leaders, mga minamahal. Sabi diyan sa Isaiah 2:12, for the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. Ibababa ang mga nagmamataas, mga minamahal. Hallelujah! Isaiah 2:12, day of the Lord. Dito naman sa Isaiah 34:8, day of the vengeance of God. Araw ng paghihiganti ng Diyos. Ano sabi? Na vengeance is mine. Akin ang paghihiganti. Huwag kang gaganti kapag meron sa iyong nanakit, sapagkat higante ang higanti para sa mga anak ng Diyos na inapi. Mga minamahal, ganyan ang justice ng ating dakilang Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya nga sabi, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo pa ang kaliwang pisngi. Ganoon. Ganoon yung gagawin kung paano sinapit ng mga naunang Kristiyano pagmamartir sa kasaysayan, na kahit sila ay pinag-uusig, pinagpapapatay, hindi sila lumalaban, mga minamahal. Doon sila ay sumasagot sa hukuman,
sa mga gwardya. Sila'y nakikipagkatwiran sapagat andun ang katalinuhang binibigay ng ating dakilang Diyos sa kanila, ngunit hindi sila lumalaban, mga minamahal, sapagat ang paghihiganti ay sa ating dakilang Diyos. Basahin natin Isaiah 34 verse 8. Pakisulat po ninyo, mga minamahal. Hallelujah. Ito pong PowerPoint na to, mga minamahal, ay 23 slides. Hindi natin ito matatapos ngayon, mga minamahal. 34:8, Isaiah. Isaiah 34:8. Sapagkat kaarawan ng panghiganti ng Panginoon, na taon ng kagantihan sa pag-aaway sa Sion. Amen. God bless you po. Sabi dito, for it is the day of the Lord's vengeance and the year of recompenses for the controversy of Zion. Mga minamahal, araw ng paghihiganti sa 34:8 ng Isaiah at sa 63:1-6. Mga minamahal, anong sabi dito? Pakibasa po sa Tagalog, basahin ko po muna sa English. 63:1-6. Who is this that cometh from Edom with dyed garments from Bosra? This that is glorious in his apparel, traveling in the greatness of his strength. I that speak in righteousness, mighty to save. Kaya meron tayong kantang mighty to save. Wherefore art thou red in thine apparel and thy garments like him that treadeth in the wine vat? I have trodden the winepress alone, and of the people there was none with me. For I will tread them in mine anger, and trample them in my fury, and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. For the day of vengeance is mine heart, and the year of my redeem is come. Sabay, ang araw ng paghihiganti para sa mga nangusig sa atin at ang araw ng katubusan natin ay sabay na mangyayari. Kaya inuusig tayo ngayon, balang araw, sabay na mag-occur ang katubusan at ang vengeance na gagawin ng ating dakilang Diyos para sa atin na kanyang mga anak. Ang sabi, and I look, and there was none to help, and I wondered that there was none to uphold. Therefore mine own arm brought salvation unto me, and my fury it upheld me. And I will tread down the people in mine anger, and make them drunk in my fury, and I will bring down their strength to the earth. Ang sabi, ibababa ang kanilang kalakasan sa lupa, walang makapagmamataas sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Lahat po muna tayo magsabi ng amen. Kaya hinihintay natin ang kaarawan ng mahal na Panginoon. Sinabi natin na nakaraang anniversary, hinihintay natin ang kaarawan ng mahal na Panginoon. Kada kaarawan natin, nagkakaroon tayo ng celebration. Kada celebration ng banal na gawain, nagkakaroon tayo ng pagkakatipon. Hinihintay natin ang kaarawan ng Panginoon. Hindi yung pangyayari tuwing Christmas, Pasko, na inaalala natin, pinagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Panginoong Jesus, na napakagandang isipin na tumapat din pala ng 25 yung itinakda ng mga taong pagdiriwang ng Kapaskuhan. Mga minamahal, hallelujah. Ngunit ang palagi nating pinaghahandaan ay ang araw ng kaarawan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ano pong sabi dito, mga minamahal, sa mga susunod pa? Talagang napakabilis ng oras. Binanggit din dito, mga minamahal, habang inahanda o kung patuloy pa natin. Hallelujah, hintay ko po yung inyong go signal. Sabi dito, sa the time of Job's troubles, sa Jeremiah 37, pakibasa po, beloved Kuya Chris, Jeremiah chapter 30, verse 7. Isulat niyo po, mga minamahal, upang sa mga susunod na banal na gawain natin ay mabilis na lang yung ating pangaral, mga minamahal. Sa aklat ng Jeremias 37, ay sapagkat ang araw na yaon ay dakila, na napat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Hakob, ngunit siya'y maliligtas doon. Amen. Amen. Lahat muna tayo magsabi ng amen. Sabi dito sa Jeremiah 37, alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Ano sabi? Si Jacob, yan po ay pangalan
ng Israel. Mga minamahal, tayo'y modern Israelites. Araw ng kabagabagan. Jacob's trouble. Hindi po pala Job, mga minamahal. The time of Jacob's trouble. Jeremiah chapter 30 verse 7. Araw ng kabagabagan sa Israel o ng Jacob. Ngunit siya'y maliligtas doon. Kaya tayo, na ngayon nakakaranas ng matinding pagsubok, diskriminasyon, pag-uusig sa ating mga kapitbahay, kaibigan kakilala, sariling kapamilya, na bakit ganyan ang iyong pananaw, bawal magpabakuna. Kung normal na tao nga naman, isipin mo napakaganda ng layunin para sa kagalingan ng mga tao. Ngunit hindi nga kasi tayo nakikipagkompromiso sa sanlibutan. Ibig sabihin, hindi tayo sumasang-ayon sa sanlibutan. Do not conform to this world, but be ye transformed of your minds, mga minamahal. Pagbabago ng isip, mga minamahal, kung ikay nananatili sa iyong comfort zone, hindi ka tunay na Kristiyano, mga minamahal. Kung hindi ka nakakaranas ng pag-uusig, mga minamahal, magtanong ka kung ikay kabilang pa sa flock ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga tupa. Mga minamahal, mapalad ang pinag-uusig sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit, mga minamahal. Yan, mga minamahal, pangatlo yan. Pang-apat, yung napaliwanag na rin natin nung nakaraang gawain na the 70th week of Daniel. Daniel 9:24 to 27. God bless you po, beloved nanay, na lumalapit po sa ating monitor para mangopya ng verses. God bless you po para sa effort. Ang sabi dito, sa Daniel 9:24 to 27, yung 70th week na binanggit natin nung nakaraan. At yung panglima, the time of the end. Daniel 12:9. Pakibasa po, beloved Kuya Chris, Daniel 12:9. Hallelujah. Saklat ng Daniel 12:9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Amen. Lahat po muna tayo magsabi ng amen. Sabi dyan, mga minamahal, sa Daniel 12:9 sa English, and he said, go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Ang salita ng Diyos ay tinatakan at isinarado. Pagtapos ka ng magbasa ng libro, sinasarado mo na yan. Mga minamahal, ganun ang mangyayari sa banal na kasulatan sapagkat darating na ang araw ng kawakasan. At sumunod, the great day of His wrath, Revelation 6:17. Pakihanda po, beloved Kuya Chris. The great day of His wrath, 2020. Sa Chinese zodiac calendar, ang 2020 ay year of the rat, araw o taon ng daga. Huwag niyong isipin hindi yan significant o walang halaga. Hindi yan nagkataon lang. Sapagat ang malapay noon ay matalino, nakikipag-usap sa mga talinghaga, parabula. Nakikipag-usap sa figures of speech upang alamin mo ang intricacy ng banal na salita niya. Year of the rat, hindi yan nagkataon na year of the rat. Talagang ang 2020 ay taon ng rat na may W. Galit ng Diyos ang dumating sa mundo, mga minamahal. Year of the rat, Revelation 6:17. Beloved Kuya Chris, makibasa po. Sunod na rin yung Revelation 14:7. 6:17 and 14:7. Revelation. Saklat ng Apokalipsis 6:17, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo? Amen. 14:7. At sa Apokalipsis 14:7 ng Apokalipsis, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Amen. Amen. Lahat po muna tayo magsabi ng amen. Sabi niyan, Revelation 6:17, for the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand?
Kaya nga, ang sasabihin ng mga merchants, ng mga businessmen, ng mga malalaking tao, mayayaman, sasabihin nila sa mga bato, itago nyo kami sapagkat hindi namin kayang harapin ang galit ng Diyos. Sino mga nagpapanukala? Lalong-lalo na sa social media ng mga malalaking kumpanya. Wala po yung kinikilalang Diyos. Walang Kristong kinikilala. Walang Diyos na kinikilala. Kaya ano nga asahan mo sa kanilang agenda sa social media na ipakilala ang salita ng Diyos o i-prioritize ang mga nangangaral ng gospel na ngayon, malaya pa tayo nakakapangaral sa social media, sa Facebook, sa YouTube. Malaya ka pang makapag-share ng Word of God. Pero balang araw, itong Word of God na Word of Truth ay para sa kanila ay magiging fake news. Bakit? Isang aklat na binanggit ko kanina, yung patungkol sa New World Order, mga minamahal, na hinula doon ni author Ralph Epperson, binanggit niya doon yung patungkol sa LGBT. 1980s, hindi pa nag-i-exist yung word na LGBT, yung patungkol sa mga sakit. Dahil lumabas lang yung mga sakit na SARS na yan later on, late 80s or 90s, sumikat siya nung naging SARS na talaga. Talagang dahil na rin sa teknolohiya. Na binanggit doon, mga minamahal, yung patungkol sa mangyayari dahil isa po siyang talagang researcher. Pinag-aralan niya yung mga mangyayari sa future events ng 27 years. Talagang ginugol niya sa kanyang 84 years dito sa mundo. Ginugol niya yung pag-aaral sa mangyayari sa hinaharap, mga minamahal. Hallelujah, na hindi masyadong hina-highlight dahil nga, ang sinasabi, isa siyang conspiracy theorist, panay kuro-kuro lamang o haka-haka, walang pinagbabasihan. Ngunit sa mga Kristiyano nga nakakaalam ng banal na salita ng Diyos, alam natin ito yung magkakaroon ng kaganapan. Nakita ko sa isang post, ang nilagay nila ng mga fact-checkers ng Facebook, fake news o false information yung patungkol doon. Kaya balang araw, hindi malabong mangyari na ang salita ng Diyos ay markahan din nila bilang hindi naman kinakailangan dahil sila yung kumukontrol sa social media. SOCMED, SM, Satan's mark, mga minamahal. Kaya wag kang magpaalipin sa social media. Social media ain't real, mga minamahal. Kinakailangan ng ating dakilang Diyos na ikay dumalo. Present your body as a living sacrifice. Magdala ka ng kaluluwa. Kaya napakapalad natin. Meron tayong panalagawain. Merong global sa Zoom. Merong online Bible studies, mga minamahal. Mga Jesus Miracle Hours sa iba't ibang outreaches. I-share po natin yan at tangkilikin natin ang pangangaral ng banal na salita ng Diyos, mga minamahal. Revelation 14:7, habang inaanda natin yung ating altar call, na the King is coming. Hallelujah, at nang mauna na rin sa altar call. Sabi dito sa 14:7 ng Revelation, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The hour of this judgment, oras ng paghukom. Lahat tayo'y haharap sa white throne judgment na mapalad, mga minamahal. Kuya Chris, huwag ka muna umalis. Hallelujah. Na mapalad, mga minamahal, ang mga unang mabubuhay sapagkat sila yung pagkabuhay kay Kristo. Makakasabay nating sasalubong sa alapaap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya nga, Hosanna He comes, Maranatha. Hosanna He comes. The King is coming, siya'y darating na, mga minamahal. The indignation, Isaiah 26, o dito muna tayo sa Matthew 13:40 and 49, the end of the world, mga minamahal. Matthew 13:40 and 49. Sulat po ninyo yan, mga minamahal. At kung maiprint natin ito, sapagkat
priority natin yung ating songbook, yung mga himig ng papuri na ating pong naitagalog kaabagan ng ating dakilang Diyos, na mabigyan tayo lahat ng kopya sapagkat napakabilis ng oras, mami naman. Matthew 13:40-49. Sa aklat ng Mateo 13:40 at 49, kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. 49. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Amen. Amen. Lahat tayo magsabi ng amen. Itong ating binabanggit ay various names for the tribulation. Iba't ibang katawagan. Kaya nga various. Kaya yung COVID may variant. Merong Delta. Pero huwag tayong matakot sa Delta. Nasa ating puso ang Alpha at Omega, mami na mahal. Sabi dyan sa 40 ng Matthew 13, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Sa 49, so shall it be at the end of the world, the angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Ihihiwalay ang matuwid sa masama. Kung paanong inihihiwalay ang mga naanina sa mga damo upang sunugin. Kaya nga yung pangangaral naman patungkol sa mga binhing na itanim sa iba't ibang uri ng lupa, na ibang topic yan, na nawa tayo'y naitanim sa matabang lupa at ang kaluluwang mapagbigay ay tataba sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na sinabi sa Proverbs, mami na mahal. Hallelujah. Sabi diyan, mami na mahal, sapagat ngayon ay sabay na tumutubo ang mga Kristiyano sa sanlibutan, sapagat nandito pa tayo sa sanlibutan, ngunit hindi tayo taga rito, mami na mahal. Hallelujah. Sapagat kung harvestin na ngayon ng kumpay, baka maaaring madamay yung mga Kristiyano. Kaya kinakailangang maging maingat sa pag-ani at napakalungkot na pangyayari, napakarami nga anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya kinakailangan nating lahat maging workers of God, maging manggagawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos, mami na mahal. Lahat tayo magsabi ng amen. Sabi dito, mami na mahal, sa Isaiah 26:20 and 34:2, ito naman yung patungkol sa indignation, mami na mahal. Isaiah 26:20 and 34:2. Isulat niyo po, mami na mahal, upang mapag-aralan natin sa ating mga tahanan. Hallelujah, praise God. At ilang verses na lamang po ito, mami na mahal. Malapit na po tayong umawit. Ituloy po natin next week. 26:20, Isaiah. Sa aklat ng Isaias 26:20, ikaw ay parito, bayan ko. Pumasok ka sa iyong mga silid at isara mo ang iyong mga pintuan sa palibot mo. Magkubli kang sandali hanggang sa ang galit ay makalampas. Amen. 34:2. Sa aklat ng Isaias 34:2, sabi po, sapagkat ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo. Kanyang lubos na nilipol sila, kanyang ibinigay sila sa patayan. Amen. Amen. God bless you. Lahat tayo magsabi ng amen. Sabi dyan sa Isaiah 26:20, come, my people, enter thou into thy chambers and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment until the indignation be overpast. Ito po, mami na mahal, yung madalas na ginagamit upang i-justify yung patungkol sa quarantine. Dahil yung konsepto nga ay patungkol sa quarantine o pagtatago. Ngunit ito po ay may mas malalim pa na ibig sabihin na kapag tayong mga kapatiran, membro ng ministeryo ito, oras na magkaroon ng malaking pagkakatipon sa isang lugar, mami na mahal, panandali ang magtatago. Sapagkat kung paano nagtago ang mga Israelita, yung kanilang pinto ay pinahiran ng dugo ng tupa.
Ang anghel ng kamatayan ay lumagpas sa pinto, mga minamahal. Walang panganay na namatay sa mga Israelita. Ganun din yung mangyayari sa atin. Lahat tayong napahira ng banal na dugo ni Kristo na umagos sa krus ng Kalbaryo ay lalagpasan ng salot. Hindi tayo kailanman maaapektuhan, mga minamahal. Hallelujah. Yan ang sinabi hanggang sa ang galit ay makalampas. Sa 34:2, for the indignation, galit of the Lord is upon all nation, and His fury upon all their armies. He had utterly destroyed them. He had delivered them to the slaughter. Slaughter. Patayan, mga minamahal. Kaya nakakalungkot na pangyayari para sa mga ayaw maglingkod sa ating dakilang Diyos. Last two verses, Daniel 9:27 and Daniel 12:1. 9:27, 12:1 ng aklat ng Propeta Daniel. Hallelujah. Ito po yung ating last two verses patungkol sa the desolation of abomination and the time of troubles as never before. Sa aklat ng Daniel 9:27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas, at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. 12:1. Daniel 12:1, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon, at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Amen. Amen. Lahat tayo magsabi ng amen, mga minamahal. Sabi dito, and He shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week He shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations, kasuklam-suklam, He shall make it desolate, even until the consummation, and the determined shall be poured upon the desolate. Sabi pa dito sa 12:1, and at that time shall Michael stand up. Michael, ibig sabihin, ang anghel ng Diyos, arkanghel. Miguel, the great prince which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble such as never once was since there was a nation, even to that same time. And at that time the people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Lahat tayo magsabi ng amen. Lahat ng nagpabautismo, nananampalatayang nakasulat ang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit, magsabi ng praise the Lord. Napakapalad ng mga nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, mga minamahal. Nakatitiyak sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga kung paano ang arko ni Noah, iniligtas ang mga hayop, sapagkat napakatigas ng puso ng mga tao, kaya mga hayop na lang ang niligtas. Sa ating panahon ngayon, mga minamahal, tayo'y parang nasa kani-kaniyang mga bangka pa, na balang araw titipunin tayo sa malaking arka, mga minamahal. Modern Ark of Noah, mga minamahal. Halina magliligtas ng mga kaluluwa. Mga minamahal, nakaraang conference ng ating beloved Tet, ang kanilang tema ay Get on the Boat. Sumakay ka na sa bangka, mga minamahal. Hallelujah. Habang may oras pa, get on the boat at huwag takot para ikay lubusan, pagkat biyaya'y sukdulan, pagkat ang boat ay bumaliktad, taob, bangkay lulutang, mga minamahal. Ibig sabihin, napakaraming yayaot papanaw, maraming mamamatay once na hindi sila nakasakay sa bangkang ito, mga minamahal. Kaya habang may oras pa, ang mga ship, ang mga tupa ay sumakay na sa napakalaking ship, mga minamahal. Ang Titanic,
binild ng mga professional, samantala ang ark ay binild ng isang amateur. Pero sinong lumubog? Sinong lumutang? Mga minamahal, ang mga tao ngayon sa relihiyon ay patuloy na nagpapadaya, ang mga minamahal, para silang binilad sa bubong, lumutong, ganyan pag tumanda sa relihiyon, tumatanda ng paurong, mga minamahal. Ngunit dito, sa banal na gawain ito, abante lang ng abante, wala ng oras para umatras, mga minamahal. Akyat ka na lang ng akyat hanggang sa makarating ka sa oras ng pagsalubong sa alapaap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Napakabilis ng oras at napakaikli. Mga minamahal, haloy pagpatuloy natin sa susunod nating banal na gawain. Para sa pagpapatuloy sa mga susunod na banal na gawain natin, bibigyan ko kayo ng hint, mga minamahal. Patungkol sa binanggit natin, patungkol sa internet, mga minamahal. Dito sa Job, nabasa po natin sa isang finest choir member na talagang nagbabasa rin siya ng Biblia, na sana'y ganun din po kayo. Kapag ako po'y nagbabiyahe patungo sa banal na gawain, ako'y nakikinig sa mga kapatiran ng matured, mga minamahal. Ang kanilang pinag-uusapan sa biyahe, walang iba kundi ang banal na salita ng Diyos. Walang ibang pinag-uusapan kundi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Minsan nagbe-brainstorming sila patungkol sa history ng Biblia. Nawa ganoon na din kalawak yung ating natutunan sa ating pagdalo sa banal na gawain, mga minamahal. Aralin natin ang banal na salita ng Diyos. Hindi yung panay reklamo. Napakahaba naman ng preaching. Tanungin mo kung anong natutunan. Wala, mga minamahal. Tapos, ang masasabi ko na lang ay, whose report will you believe? We shall believe the report of the Lord. Wala tayong ibang paniniwalaan kundi ang balita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Job 8:13-14. Gayon ang mga landas ng lahat na nagsisilimot sa Diyos, at ang pag-asa ng di banal ay mawawala, na ang kanyang pagtitiwala ay mapaparam, at ang kanyang tiwala ay isang bahay gagamba. So are the paths of all that forget God, and the hypocrite's hope shall perish, whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web. Web, ginagamit natin ngayon ay internet, World Wide Web. Pag madali kang magpadaya, ikay malalambat sa net. Pero tayo na mga fishers of men, tayo ay mamamalakaya ng mga kaluluwa. Hindi dapat tayo kailanman magpapadaya sa gawa ng kaaway. Once na nadaya ka, there's no way home. Far from home. Pero once na ikaw ay patuloy maging wais sa paglilingkod, andyan na ang homecoming, pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Lahat tayo tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Aking binanggit kanina na ako po hindi nangaral sa inyo, na inisip ko na ngayon ay overnight prayer. Tayo po'y futuristic. Isipin natin yung inaharap na may makikinig pa sa pangangaral ng banal na salita ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. The King is coming. Ating bulay-bulayin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Yung English muna. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ating bulay-bulayin ang mensahe ng awiting ito, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Medyo nagka-problema sa ating lyrics. Hallelujah. The marketplace is empty, no more traffic in the streets. All the builders' tools are silent, no more time to harvest wheat.
busy housewife, sister labors in the courtroom, no debate. All the work has been suspended as the king comes through the gate. The king is coming. The king is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The king is coming. The king is coming. Praise God. He is coming for me. Happy faces line the hallways, those whose lives have been redeemed. Broken homes that He has mended, those from prison He has freed. Little children and the aged, hand in hand, send all the glow. Who were crippled, broken hearted, clad with garments white as snow. I can hear the chariots rumble. I can see the marching throng. The flurry of God's trumpet spells the end of sin and wrong. Regal robes are now unfolded, heaven's grants and all in place. Heaven's choir is now assembled, start to sing Amazing Grace. The King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounded, and now His face I see. The King is coming. The King is coming. Praise God. He's coming for me. Hallelujah. Awitin natin ang Tagalog, mga minamahal. Bulay-bulayin natin ang mensahe, mga minamahal. Hallelujah. Ang lyrics, mga minamahal, intindihin, unawain natin na napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ilang oras, ilang araw na lang, ilang taon na lang, wala na sigurong dekada. Sa henerasyong ito'y babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Marahil, hindi na natin makikita yung ating mga magiging apo pa o apo pa sa tuhod. Dahil nariyan na, kumakatok na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Awitin natin ang Tagalog. Hallelujah. Wala ng tao sa pamilihan at sasakyan sa lansangan. Manggagawa ay tahimik, wala ng oras mag-ani. Mga may bahay ay tumigil, sa hukumay walang paglitis. Mga gawa
inay natigil sa kaniyang pagdating. Sabay-sabay nating awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na ang hari, napakadaling sambitin, banggitin ng ating mga labi. Ang pariralang darating na ang hari, maminawaan, banggitin natin ulit-ulitin upang madama natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po tayong lyrics dyan sa ating monitor. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy lang, huwag tayong tumigil. Hallelujah, bawat isa na narito umawit. Purihin siya, darating para sa atin. Nagagalak ang nasa bulwagan, mga taong tinubos, mga tahanan na inayos, pinalaya na bilanggo, mga bata at may edad, hawak kamay, nagdiningning, mga dating may sakit, nakasuot ng puting damit, naririnig ko ang dagundong, nakikita ang karamihan, ang tunog ng trumpeta, wawakasan ang kamalian, kasuot ay nilalahad sa lugar na ang lahat mang-aawit, nagsama-sama, dakila ang biyaya niya. Darating na ang hari, darating na ang hari, sa pagtunog ng trumpeta, siya'y makikita na. Darating na ang hari, darating na ang hari, purihin siya, darating para sa atin. Darating na ang hari, darating na ang hari, sa pagtunog